Nang eksaktong itinutok sa kanya ang isang 98K sniper rifle, bigla siyang huminto. Kahit na may sasakyang wala sa kontrol na humaharurot palapit sa kanya, hindi siya nagpatinag. Huminto lang siya ulit at kinalkulan niya ang oras sa kanyang isipan ng may kakaibang katumpakan, pagkatapos ay yumuko sa eksaktong sandali. Siya si Chris Johnson, isang salamangkero. Nakatira siya sa Las Vegas kung saan kumikita sa pamamagitan ng pagtatanghal sa isang maliit na palabas ng mahika sa ilalim ng pangalang Frank Cadillac sa entablado. Umakyat siya sa entablado at nagsimulang magsagawa ng mga trick sa paghula, ngunit hindi gaanong humanga ang mga manunood. Upang patunayan ang kanyang sarili, inanyayahan niya ang isang dalaga mula sa karamihan. Hinulaan ni Chris ang eksaktong sandali na mahuhulog ang kanyang kwintas sa kanyang inumin, at tulad ng sinabi niya, nangyari ito. Nagpalakpakan ang mga manunood, sa pag-aakalang isa lamang itong matalinong ilusyon. Gayunpaman, lingid sa kaalaman ni Chris, 2 ahente ng FBI ang nagmamasid sa kanya mula sa mga manunood. Si Chris ay may kakaibang kakayahan. Nakikita niya ang kanyang sariling kinabukasan, ngunit hanggang 2 minuto lamang ang layo. Dahil halos hindi nababayaran ng palabas ng mahika ang mga bayarin, ginugugol niya ang kanyang libreng oras sa pagsusugal sa mga kasino. Gayunpaman, maliit na halaga lamang ang kanyang itinatiya at nananalo ng katamtamang halaga, maingat na iniiwasan ang mga jackpot para hindi siya makatawag ng atensyon. Ngunit minomonitor pa rin siya ng kasino. Sa partikular na araw na ito, ang security team, sa pangunguna ni Roy Ball at ng kanyang partner na si Davis, ay mahigpit na binabantayan si Chris sa pamamagitan ng CCTV system, sinusubukan alamin kung nandadaya siya. Nababahala na inutusan ni Roy Ball ang kanyang team na dalhin sa kanya si Chris, ngunit nakita na ito ni Chris. Iniwan niya ang mesa at nagtungo sa cashier para i-cash out ang kanyang chips. Habang nakatayo roon, tumingin siya sa hinaharap ng 2 minuto at nakita ang isang lalaki na bumunot ng baril, ninakawan ang cashier, pinatay ang 2 tao at tumakas dala ang pera. Sa sandaling matapos ang pangitain, lumapit ang lalaki. Ngunit bago pa niya mabunot ang kanyang armas, sumugod si Chris sa kanya at dinasarmahan siya. Nang dumating ang security ng kasino na nakataas ang mga baril, lubos nilang naintindihan ang sitwasyon at ipinapalagay na si Chris ang kriminal, dahil hawak niya ang baril. Nang mapagtanto niyang hindi siya makakapagsalita para makatakas dito, agad na tumakbo si Chris. Agad na ipinadala ang lahat ng security sa kasino upang hulihin siya. Gamit ang kanyang kakayahang makita ang kanilang mga galaw ng maaga, mahusay na naiwasan sila ni Chris, kahit na ipinaalam ni Davis ang eksaktong lokasyon niya sa mga gwardya sa pamamagitan ng surveillance system. Pumasok si Chris sa isang banyo, mabilis na nagpalit ng damit, at lumabas ng nakabalat kayo. Nang alertuhan na ni Davis ang team, papunta na si Chris sa labasan. Tumakas siya sa gusali, nagnakaw ng kotse at mabilis na umalis. Nakipag-ugnayan si Roy Ball sa pulisya ng Las Vegas at isang mabilis na habulan ang sumiklab sa mga lansangan ng lungsod. Habang papalapit si Chris sa isang tren na tumatawid, nakita niya ang isang hinaharap kung saan siya ay bumagal at nabangga ng isang paparating na tren. Dahil sa kaalamang ito, tinapakan niya ang pedal ng gasolina at tumawid sa riles ilang segundo bago ang banggaan. Napilitan ng mga pulis na huminto, at matagumpay na nakatakas si Chris. Samantala, ipinakita ng ahente ng FBI na si Cali Ferris ang kuha ng kasino sa kanyang amo. Matagal na niyang sinusubaybayan si Chris at naniniwala siyang mayroon itong tunay na kakaibang kakayahan. Ibinasura ng kanyang amo ang kanyang teorya, ipinaalala sa kanya na ang mga teroristang Europeo ay nagnakaw ng isang nuclear weapon mula sa Russia at planong pasabugan ito sa isang lugar sa LA. Kailangan ang lahat ng available na ahente para sa misyong iyon. Iginiit ni Cali na kung mahahanap nila si Chris, ang kanyang kakayahan ay makakatulong sa paghahanap ng nuclear device. Nag-aatubili, pumayag ang kanyang amo at binigyan siya ng 5 araw para patunayan ito. Agad na inutusan ni Cali ang kanyang assistant na si Cavanaugh na dalhin si Roy Ball. Dumating si Cavanaugh sa kasino, ipinakita ang kanyang badge, at sinamahan si Roy Ball sa Mobile Command Center ng FBI. Doon, tinanong siya ni Cali tungkol kay Chris. Ipinaliwanag ni Roy Ball na minomonitor nila si Chris para sa posibleng pandaraya. Ipinakita ni Cali sa kanya ang isang larawan ni Chris na nakatingin ng diretso sa kamera, at tinanong kung ano ang kanilang pinag-uusapan sa mismong sandaling iyon. Inamin ni Roy Ball na malapit na niyang ipaaresto si Chris nang bigla itong tumingin sa kanila. Pinag-isipan ni Cali ang lahat. Matapos magpasalamat kay Roy Ball ay pinaalis na siya ni Cali. Sa labas, binalaan ni Cavanaugh si Roy Ball na huwag magsasalita tungkol sa pagkakakilanlan ni Chris.
Pagbalik sa loob, sinuri ni Kali at ng kanyang pangkat ang natitirang datos at kinumpirma na nakikita ni Chris ang pagitan ng 1.5 at 2 minuto sa hinaharap. Sa sandaling iyon, bumalik si Kavanaugh na may dalang balita. Natunton na ng pulisya ang lokasyon ng ninakaw na kotse. Dumiretso si Chris sa bahay ng kanyang matandang kaibigan, si Irv, habang patuloy pa rin siyang hinahanap. Nang makita ni Irv ang kotse, tinanong niya kung saan ito nanggaling, at kaswal na inamin ni Chris na ninakaw niya ito. Pinagalitan siya ni Irv dahil sa pagnanakaw ng mga kotse at patuloy na pagtakas. Sinabi sa kanya na ang ganoong uri ng buhay ay haantong lamang sa masama. Pinayuhan din niya si Chris na kalimutan na ang babaeng palagi niyang nakikita sa kanyang mga pangitain, ang mismong dahilan kung bakit araw-araw na bumibisita si Chris sa kainan para makipagkita sa kanya. Sa kanyang pangitain, hindi niya alam ang eksaktong araw na darating ang babae sa kainan. Ang alam lang niya ay pupunta ang babae roon ng alas 8:09 dahil nakakita siya ng orasan sa kanyang pangitain, at hindi niya nga alam kung anong oras ng araw iyon, kaya pumupunta siya sa kainan ng 2 beses sa isang araw. Ipinaliwanag ni Chris na ang babaeng ito ay espesyal sa kanya. Nakakakita siya ng lampas sa karaniwang 2 minutong limitasyon ng kanyang mga pangitain. At para sa kanya, nangangahulugan ito na maaaring ito ang kanyang tunay na pag-ibig. Hinimok siya ni Irv na huwag sumugal sa isang bagay na maaaring hindi mangyari. Nang biglang natigilan si Chris, sinabi niya kay Irv na may isang babaeng paparating, isang undercover na pulis. Agad siyang sinabihan ni Irv na tumakbo, ngunit nagpa siya si Chris na manatili. Ilang sandali pa, pumasok si Kali at hiniling na makausap si Chris ng mag-isa. Ipinahiwatig ni Kali ang kakayahan nitong makita ang hinaharap, ngunit nagkunwari si Chris na wala siyang ideya sa sinasabi niya, nagbiro na baka ang ibig niyang sabihin ay ang kanyang mahika at binanggit pa na nakita niya ito sa kanyang palabas. Hindi na pinansin ni Kali ang sinabi ni Chris at dumiretso sa punto. Sinabi niya kay Chris na isang aparato ng nuclear ang ninakaw at ipinuslit sa US upang pasabugan. Gusto niyang gamitin niya ang kanyang kakayahan upang makatulong sa paghahanap nito, na umaakit sa kanyang pakiramdam ng responsibilidad. Tumanggi si Chris at nilinaw niya na ayaw niyang makialam. Pagkatapos ay binago ni Kali ang taktika, ipinaalala sa kanya na mayroon silang kuha niya na may hawak na baril sa kasino, at ebidensya ng ninakaw na kotse. Nanatiling matatag si Chris at tumangging muli, nang biglang sinugod ng mga armadong ahente ng FBI ang silid at pinalibutan ang gusali. Pagkatapos ay bumalik ang oras. Lumalabas na nakita lamang ni Chris ang resultang ito ng maaga. Gamit ang kaalamang iyon, mabilis siyang nakatakas sa pamamagitan ng pinto sa likod. Ilang sandali pa, pumasok si Kali sa silid at nadatnan si Irv na naglalaro ng bilyar. Napagtanto niyang na-miss niya si Chris ng ilang segundo. Sa kabilang banda, papunta si Roybal sa kanyang sasakyan sa isang parking lot nang lapitan siya ng isang lalaki at isang babaeng nagsasabing mga empleyado ng Gaming Commission. Tinanong nila kung ano ang alam niya tungkol kay Chris Johnson. Nanahimik si Roybal sa simula, pagkatapos ay sinabing wala siyang kakilala na may ganoong pangalan. Binaril siya ng babae sa tuhod. Habang siya ay bumagsak sa sakit, bumunot ang lalaki ng kutsilyo at humingi ng sagot. Kinabukasan, si Chris ay muling nakaupo sa parehong kainan sa tabi ng kalsada, humihigop ng inumin at nakatitig sa kanyang relo. Sa pagkakataong ito, sa eksaktong sandaling hinihintay niya, sa wakas ay pumasok ang babaeng mula sa kanyang mga pangitain. Ang pangalan niya ay Liz, nadaanan niya ang isang natigilan na si Chris at umupo sa isang kalapit na mesa. Sinimulan ni Chris na subaybayan ang iba't ibang sitwasyon sa hinaharap upang mahanap ang sitwasyon kung saan matagumpay niya itong nilapitan. Wala sa mga pagtatangka niya ang gumana. Dumating ang dating kasintahan ni Liz na si Kendall at kinompronte siya tungkol sa pag-iwas sa kanya. Naging agresibo siya, hinawakan ang kamay nito at ayaw bumitaw kahit na sinasabi nito na nasasaktan na siya. Pumasok si Chris at sinabihan siyang umatras. Galit na tumugon si Kendall at sumuntok, ngunit walang kahirap-hirap itong naiwasan ni Chris. Patuloy na sumuntok si Kendall, ngunit iniwasan ni Chris ang bawat suntok at napabagsak niya ito ng ayon lamang sa kanyang mga atake, habang mahinahong kinakausap si Liz. Tinulak niya si Kendall pababa, at mabilis na nagsagawa ng isang mabilis na trick sa barya. Nag-reset muli ang oras, at sa pagkakataong ito ay hinayaan ni Chris na suntukin siya ni Kendall, kahit nakita niya itong paparating. Agad na sinigawan ni Liz si Kendall at sinabihan itong umalis, naiwan siya upang tulungan si Chris. Habang nag-uusap sila, sinabi ni Chris na nanakaw ang kanyang sasakyan at sinusubukan niyang makarating sa Flagstaff. Ibinunyag ni Liz na doon din siya pupunta, kung saan siya nagtuturo sa isang lokal na paaralan. Dahil sa pakikiramay, inalok niya ito ng sakay, bagaman nagbiro siya na hindi ito mukhang tama.
Sa biyahe, iminungkahi ni Chris na ang pagkikita sa diner at ang pagpunta sa iisang direksyon ay tiyak na tadhana. Hindi sumang-ayon si Liz, sinabing hindi siya naniniwala sa tadhana at mas maganda ang buhay kapag ito ay hindi mahulaan. Samantala, sinundan ni Kali at Kavanaugh si Chris sa diner at tinanong ang mga may-ari. Nalaman nila na araw-araw pumupunta si Chris doon, at palaging umaalis eksakto 9 minuto pasado alas 8, maliban sa araw na iyon. Binanggit ng mga may-ari na may nakilala siyang babae at narinig nilang nag-uusap ang dalawa tungkol sa pagpunta sa Flagstaff. Pagkaalis, inutusan ni Kali si Kavanaugh na kumuha ng traffic camera footage mula sa lugar upang masubaybayan ang ruta ni Chris. Pagkatapos ay ibinunyag ni Kavanaugh ang nakakagulat na balita. Si Roybal ay natagpuang patay sa isang parking lot na may hiwa sa lalamunan at basag ang tuhod dahil sa tama ng baril. Agad niyang napagtanto na ang mga terorista ang may kagagawan at sinusubukan nilang tapusin si Chris bago pa ito makagambala sa kanilang plano. Dumating sina Chris at Liz sa isang pamayanan ng Indian malapit sa Grand Canyon, kung saan nakatira ang isang lokal na tribo at kung saan si Liz ay nagtatrabaho ng part-time bilang guro. Habang patungo sila sa pangunahing nayon, binanggit ni Chris na gusto niyang makilala ang shaman ng tribo. Pagkatapos ay inilabas ni Liz ang isang maliit na regalo, ipinaliwanag na ito ay para sa kaarawan ng isa sa kanyang mga estudyante. Nang maglaon, umupo siya kasama sila, at tinuruan nila siya ng mga salita mula sa kanilang katutubong wika. Inosenteng tinanong ng isa sa mga bata kung boyfriend niya si Chris, itinuro na nakatitig ito sa kanya. Tumingin si Liz at napansin si Chris na pinagmamasdan siya ng may paghanga. Lumapit si Chris at nagpakitang gilas ng magic trick para sa batang may kaarawan, ikinatuwa ng mga bata at pinahanga rin si Liz. Pagkaalis sa pamayanan, ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay, ngunit nagsimula ng bumuhos ang malakas na ulan. Nakatulog si Liz at sa huli ay nakasandal ang ulo sa balikat ni Chris habang nagmamaneho ito. Nang magising siya, humingi siya ng tawad at nagtanong kung gaano kalakas ang ulan. Maya-maya, narating nila ang isang nakaharang na bahagi ng kalsada, kung saan ipinaliwanag ng mga manggagawa sa konstruksyon na nawasak ang kalsada dahil sa baha. Dahil walang paraan upang magpatuloy, sina Chris at Liz ay nagtungo sa isang kalapit na motel para sa gabing yun. Samantala, sa opisina ng FBI, nagpa-practice si Kali sa shooting range nang nilapitan siya ni Kavanaugh dala ang mga bagong impormasyon. Matapos suriin ang mga kuha ng traffic camera, nakakuha sila ng positibong pagkakakilanlan kay Chris. Gamit ang Magic Cinematic Zoom and Enhance feature, napansin nila ang permit number ng sasakyan at hiniling na subaybayan ang sasakyan ni Liz. Pagbalik sa motel, tinulungan ni Chris si Liz na makapasok sa isang silid at sinindihan ang fireplace para mainitin siya. Sinabi ni Liz na iisa lang ang kama. Pinanatag siya ni Chris at sinabing sa sasakyan na lang siya matutulog. Binigyan siya ni Liz ng kumot, at nagpaalam sila sa isa't isa. Pagkatapos, tumingin si Liz sa bintana at nakita si Chris na natutulog sa sasakyan, na nagparamdam sa kanya ng pagkakasala. Kinabukasan sa isang daungan, nagbaba ng mga shipping container ang mga terorista, sa loob ng isa sa kanila ay ang ninakaw na nuclear device. Pinagsama-sama nila ang mga bahagi nito at sinubukan ang pag-activate nito, ang mga lalaking pumatay kay Roybal ay nagulat sa kanilang pinuno. Samantala, sa punong tanggapan ng FBI, ipinaalam ni Kavanaugh kay Kali na nasubaybayan nila sina Chris at Liz sa isang motel sa Flagstaff. Bago pa sila makakilos, ipinatawag si Kali sa isang emergency briefing. Habang isinasagawa ang briefing, inanunsyo ni Director Wisdom na isang nuclear alert na may pinakamataas na antas ang inilabas. Pinagalitan niya ang kanyang team dahil sa kawalan ng progreso, ipinaalala sa kanila na kritikal ang sitwasyon at maaaring sumabog ang bomba anumang oras. Pumasok si Kali at humingi ng buong resources at isang capture team para arestuhin si Chris Johnson. Iginiit na si Chris ang susi sa paghahanap ng bomba bago pa ito sumabog sa Los Angeles. Pumayag ang director, pinakilos ng FBI ang lahat ng magagamit na puwersa. Lingid sa kaalaman ng FBI, mahigpit na binabantayan ng mga terorista ang kanilang mga galaw. Naglagay sila ng isang espiya sa isang apartment na may malinaw na tanaw sa opisina ni Kali, matapos patayin ang orihinal na nakatira. Inutusan ng kanilang pinuno si Smith at ang kanyang mga tauhan na sundan ang team ni Kali, sa paniniwalang dadalhin sila nito diretso kay Chris. Pagbalik sa motel, lumabas si Liz ng banyo na nakabalot ng tuwalya, hindi mapigilan ni Chris ang tumitig. Sa pamamagitan ng pagbanggit sa mga salita ng isang Italianong pintor upang ilarawan ang kanyang kagandahan, pagkatapos ay isinagawa ang isang mahika, na ginawang rosas ang isang piraso ng papel. Iniabot niya ito sa kanya, at naghalikan silang dalawa. Samantala, dumating si Kali sa Flagstaff sakay ng helikopter.
Ipinaalam sa kanya ng kanyang koponan ang kanilang setup ng pagmamatsyag at kinumpirma na malinaw nilang nakikita ang motel. Inutusan niya silang makipag-ugnayan sa lokal na pulisya upang i-lock ang lugar. Pagkatapos, sinabi niya sa kanyang koponan na isang bangkay ang natagpuan kamakailan sa isang apartment na tinatanaw ang kanyang opisina. Pagbalik sa motel, sina Chris at Liz ay gumugol ng tahimik na oras na magkasama. Habang nakahiga sila sa kama, malumanay na inamin ni Liz na marahil ay naniniwala siya sa tadhana. Sa labas, binabantayan ni Kali at Kavanaugh ang motel mula sa malayo gamit ang binocular. Nakita nila si Liz na lumabas at nagpasya silang harangin ito. Iginiit ni Kali na maghintay sila ng hindi bababa sa 2 minuto upang hindi mahalata ni Chris. Pagkatapos ng oras, nilapitan nila si Liz, ipinakita ni Kali ang kanyang badge, inutusan itong sumakay sa kotse. Sa loob ng sasakyan, ipinakita nila kay Liz ang casino surveillance footage ni Chris na may hawak na baril. Inilarawan ni Kali si Chris bilang isang mapanganib na kriminal at ginagamit lang si Liz upang manatiling nakakubli sa mga awtoridad. Nanginig si Liz at nahirapan siyang maniwala sa kanyang narinig, pagkatapos ay hiniling ni Kavanaugh na tulungan niya silang hulihin si Chris. Ibinigay nito ang isang bote ng pills at sinabi sa kanya na maghulog ng isa sa inumin ni Chris. Patutulugan ng pills si Chris, na magpapahintulot sa kanila na arestuhin siya ng ligtas, ngunit kailangan niyang maghintay ng 2 minuto pagkatapos umalis ni Chris sa silid bago gawin ito. Sa ilalim ng panggigipit, sa wakas ay sumang-ayon si Liz at kinuha ang pills. Sa di kalayuan, tahimik na inoobserbahan ng mga terorista ang lahat at nag-uulat sa kanilang pinuno habang nagaganap ang mga pangyayari. Bumalik si Liz sa silid ng motel at binati si Chris, kumikilos na parang walang nangyayari. Binigyan niya si Chris ng ilang damit na binili niya para dito, at nagpasalamat ito bago siya hinalikan. Pagkatapos ng halik, may naramdamang kakaiba si Chris at nagtanong kung ayos lang siya. Itinanggi ito ni Liz at iminungkahi na maligo si Chris habang inihahanda niya ang almusal. Habang naliligo si Chris, patuloy na tinitingnan ni Liz ang kanyang relo, naghihintay sa eksaktong sandali upang idagdag ang pills sa kanyang inumin. Kasabay nito, nakatitig si Kali sa kanyang sariling relo sa loob ng surveillance van, naghahanda na gumalaw. Hindi kalayuan sa motel, ang pinuno ng terorista at ang kanyang mga tauhan ay nakaposisyon sa malapit, na may isang sniper na nakatutok sa gusali. Nang lumipas ang 2 minuto, inihulog ni Liz ang tableta sa inumin ni Chris. Pagkalabas niya sa banyo, inabot niya ito kay Chris, ngunit bago pa man ito inumin, niyakap ito at pinigilan siya. Tahimik na sinabi sa kanya ang lahat ng sinabi ni Kali at ng kanyang assistant tungkol dito. Nagtanong siya kung totoo ba yon, hindi agad sumagot si Chris. Sa halip, binuksan niya ang TV at nilakasan ang volume, hinaharangan ang FBI sa pakikinig. Kalmado siyang nagtanong kay Liz kung gaano katagal dapat gumana ang pills. Pagkatapos niyang sumagot, nagpalit ng baso si Chris at lumabas para inumin iyon. Mula sa surveillance van, nanunood si Kali, nalilito sa kanyang pag-uugali. Nakita rin siya ng sniper, ngunit hindi makakuha ng malinaw na pagbaril. Bumalik si Chris sa loob at sinabi kay Liz na ang lahat ng sinabi ng FBI tungkol sa kanya ay kasinungalingan. Upang patunayan ito, sinimulan ni Chris na hulaan ang bawat linya na sinasalita sa TV bago ito sabihin, paulit-ulit na nagpapalit ng channel at nagiging tama sa bawat pagkakataon. Gulat na tinanong ni Liz kung paano niya ito ginagawa. Ipinaliwanag ni Chris na ipinanganak siya na may kakayahang makita ang hinaharap, ngunit hanggang 2 minuto lamang, at kapag ang mga pangyayari ay direktang konektado sa kanya. Pagkatapos ay isiniwalat niya ang isang bagay na mas nakakagulat. Sa hindi malamang dahilan, pagdating kay Liz, mas malayo pa ang nakikita niya sa hinaharap. Ipinaliwanag na hinahanap niya ito dahil hindi niya maintindihan kung bakit naiiba ito. Nang tanungin ni Liz kung bakit siya hinahabol ng FBI, sinabi ni Chris na naniniwala silang makakatulong ang kanyang kakayahan sa pambansang seguridad. Tumanggi siya dahil limitado ang kanyang mga pananaw, ngunit kay Liz, nawala ang mga limitasyong iyon, isang bagay na hindi pa alam ng FBI. Ibinigay ni Chris kay Liz ang isang envelope na naglalaman ng $10,000 at sinabihan siya na itakda ang kanyang relo 7 minuto ang layo. Sumulat siya ng mga tagubilin sa isang piraso ng papel at sinabihan siyang sundin ang mga ito eksaktong 45 segundo pagkatapos niyang umalis. Nangako siya na kahit 1 linggo o 1 buwan, mahahanap niya itong muli. Pagkatapos siyang halikan at magpaalam, lumabas si Chris. Sa labas, napagtanto ni Kali na may mali. Nagmamadali siyang lumabas at itinaas ang kanyang binocular, ngunit nakita niya si Chris na nasa labas na, nakatitig sa kanya. Walang pag-aalinlangan, tumalon si Chris pababa ng kalapit na dalisdis at umalis.
Agad na inutusan ni Kali ang lahat ng ahente na habulin at hulihin siya ng buhay. Sinunod ang mga tagubilin ni Chris, pinaandar ni Liz ang sasakyan at pinatakbo pababa ng dalisdis. Bumangga ang sasakyan sa isang tore ng tubig, dahilan para ito ay gumuho at bumagsak ang mabibigat na troso at kagamitan. Habang tumatakbo si Chris, nagpaputok ang teroristang sniper, ngunit nakita ito ni Chris at naiwasan ang bala sa huling segundo. Dumagundong ang mga troso, mga kalat, at ang pagulong-gulong na sasakyan pababa, na humaharang sa mga ahente na humahabol sa kanya. Muntik nang tamaan si Chris, kinalkula ng maayos ang bawat galaw habang tumatakas siya patungo sa paanan ng bundok. Ngunit naroon na si Kali, naghihintay na nakataas ang kanyang baril. Nakita niya ang malalaking troso na gumugulong pababa ng bundok patungo sa kanya. Napagtanto niya na ang tanging paraan para mapigilan si Chris ay ang isakripisyo ang sarili at pukawin ito para iligtas siya. Dahil hindi siya maiwan, sumugod si Chris at hinatak siya papunta sa ligtas na lugar nang bumagsak ang mga debris sa kanilang paligid, na ikinulong silang dalawa. Dumating ang iba pang mga ahente, at agad na inutusan sila ni Kali na dakpin si Chris. Mula sa malayo, pinanood ni Smith at ng kanyang mga tauhan ang pagkahuli kay Chris. Kalmadong tumawag si Smith at inutusan ang isa sa kanyang mga tauhan na dukutin si Liz at gamitin siyang pain. Ilang sandali pa, lumapit ang lalaki sa kanya, tinutukan ng baril at dinukot siya. Pagkatapos, dinala si Chris sa punong tanggapan ng FBI kung saan siya ay itinali sa isang upuan. Ginamit ang mga espesyal na pang-ipit upang pigilan ang kanyang mga talukap ng mata na kumurap o pumikit. Nang maayos na ang lahat, nagpasalamat si Kali sa pagliligtas sa kanya kanina, pagkatapos ay binuksan ang isang telebisyon. Simple lang ang plano. Manunood si Chris ng mga live broadcast at titingin sa hinaharap para makita kung kailan at saan sasabog ang nuclear bomb. Habang nakatuon siya sa kanyang atensyon, napukaw si Chris sa isang pangitain ng hinaharap. Sa isang ulat ng balita na itinakda 2 oras bago ang pangyayari, isiniwalat ng mga reporter na isang babae ang itinali sa mga pampasabog, itinali sa wheelchair, at iniwan sa bubong ng isang parking garage. Laking gulat ni Chris dahil ang babae ay si Liz. Pinanood niya ang maingat na paglapit ng mga opisyal ng bomb squad sa kanya, sinusubukang iligtas siya. Biglang pinasabog ng mga terorista ang bomba, na agad na ikinamatay ni Liz. Dahil sa matinding takot, nabalik sa kasalukuyan si Chris. Agad na tinanong ni Kali kung ano ang nakita niya, ngunit tumanggi si Chris na sabihin sa kanya. Sa halip, iginiit niya na mas matutulungan niya sila kung ilalabas siya sa silid. Nag-aatubili si Kali na sumang-ayon at inutusan siyang ilipat sa isang selda. Pagkatapos, humingi si Chris ng sigarilyo, at nang sandaling nagambala ang mga gwardya, inatake niya sila gamit ang kanyang pananaw upang mahulaan ang bawat galaw nila. Madali niya silang nawalan ng kontrol at nakatakas palabas ng selda. Tumunog ang alarma, dahilan para ma-lockdown ang buong gusali. Hinabol ni Kali at ng ilang ahente si Chris habang tumatakbo sa pasilidad. Sinundan ng isang helikopter ang kanyang galaw mula sa itaas, habang patungo siya sa parking garage na nakita niya sa kanyang pangitain. Nakapasok si Chris at nagmamadaling umakyat sa rooftop. Inutusan ni Kali ang kanyang pangkat na manatili sa likod at sumunod sa kanya. Sa itaas, nakatayo si Chris sa malayong lugar kung saan alam niyang papatayin si Liz. Hinarap siya ni Kali, at tinanong kung bakit siya naroon. Sa wakas ay inamin ni Chris na mamamatay si Liz sa lugar na iyon sa loob ng 2 oras. Inalok siya ni Kali ng isang kasunduan. Tutulungan niya itong iligtas si Liz kung tutulungan niya silang mahanap ang bomba. Sumang-ayon siya, at mabilis silang nakaisip ng isang plano. Naniniwala siyang ginagamit ng mga terorista si Chris bilang pain. Iniutos niya ang pagsasara ng lahat ng signal ng radyo at telekomunikasyon sa lugar. Ang ideya ay hayaang makalabas si Chris para makita ng sniper ang kanyang sarili. Kapag pumutok ang baril, magpapanggap na tinamaan si Chris, upang mailantad ang lokasyon ng bumaril para tapusin siya ng FBI. Naglakad si Chris papasok sa bukas na bahagi ng garahe. Nang makarating si Chris sa gitna, nagpaputok ang sniper. Naiwasan ni Chris ang bala sa huling segundo ngunit bumagsak, nagkunwaring na baril. Sinubukan ng sniper na tawagan ang mga nakatataas, ngunit hindi natuloy ang tawag dahil sa pagsasara ng mga signal. Natukoy ng FBI ang kanyang lokasyon mula sa putok ng baril at agad siyang pinatay. Tumayo si Chris nang walang pinsala habang papalapit sa kanya si Kali. Inamin niya na sa bawat hinaharap na nakita niya, si Liz ay mamamatay pa rin. Nagbigay si Kali ng ibang paraan, iligtas si Liz bago pa man siya madala sa parking garage. Si Chris ay tumingin sa hinaharap at nakita ang eksaktong sandali kung kailan dadalhin si Liz. Nagawa niyang basahin ang plaka ng van na magdadala sa kanya.
Ibinigay niya ang numero kay Kali, na agad namang ipinag-utos na subaybayan. Samantala, nakatali na kay Liz ang bomba, at naikarga na sa van na naghahanda ng umalis sa pantalan. Sa sandaling iyon, ibinigay ni Chris ang impormasyon sa FBI kung paano lusutan ang pantalan. Ilang sandali pa, nagsimula ang pag-atake. Habang sinusubukan ng van na may dala kay Liz na umalis sa pantalan at ang pinuno ng terorista, si Smith, ay sumakay sa isang helicopter upang tumakas. Sinugod ng FBI ang lugar gamit ang armored vehicles at helicopters. Nagkaputukan sa buong pantalan, na pinilit si Smith at ang kanyang mga tauhan na magkalat at magtago. Sa utos ni Chris, tinamaan ni Kali ang kalapit na fuel barrels. Ang pagsabog ay nagpabagsak sa van sa tagiliran nito, na naging sanhi ng pagbangga nito. Nagawa ni Liz na makawala at tumakas, nagtago sa kalapit na bodega. Pinangunahan ni Chris ang pangkat patungo sa kanya, sumisigaw ng mga kilos ng kalaban ilang segundo bago mangyari ang mga ito, na nagpapahintulot sa mga ahente na maiwasan ang mga paparating na pag-atake ng madali. Sinusubukan ni Liz na tanggalin ang bomba, ngunit hindi niya magawa. Habang siya ay nasa loob ng bodega, nakita siya ni Smith at ginawang hostage. Kasama ang kanyang natitirang mga tauhan, sinubukan niyang tumakas gamit si Liz bilang pananggalang, hawak ang detonator at nagbabantang papatayin siya. Hinabol sila ni Chris at ng FBI sa isang malaking oil tanker. Habang umatras sila, naglagay ang mga terorista ng motion-sensitive explosives sa buong barko upang pabagalin ang mga ahente. Nakita ni Chris ang unang pampasabog ilang sandali bago ito sumabog, na nagpapahintulot sa isang ahente na ligtas na tanggalin ito. Patuloy niyang nakikita ang iba pa ng maaga, ginagabayan ang koponan sa bawat bitag. Isa sa mga terorista ay nagtago sa isang nakatagong posisyon at naghanda upang tambangan sila. Nakita ni Chris na siya ay babarilin at agad na inalerto ang koponan sa eksaktong lokasyon ng sniper. Napatay ang sniper bago pa siya makabaril, at upang mapabilis ang mga bagay, nagpa siya silang maghiwa-hiwalay upang hanapin ang barko. Si Chris ay nagpapatakbo ng 12 ng mga senaryo sa hinaharap ng sabay-sabay, sa pag-iisip na naghahanap ng bawat posibleng landas. Sa isa sa mga ito, sa wakas ay nakita niya si Smith na tumakas kasama si Liz malapit sa engine room. Samantala, sa upper deck, isa sa mga terorista ang nakahuli sa koponan ni Kali nang hindi handa. Nagpaputok siya na ikinamatay ni Kavanaugh. Pinatay ni Kali ang umaatake, ngunit huli na ang lahat. Ang mga koponan ay muling nagpangkat, at pinangunahan sila ni Chris kay Smith. Inutusan ni Kali si Smith na pakawalan si Liz, ngunit pinanatili siya ni Smith sa harap niya bilang panangga, binabalaan si Chris na manatili sa likod. Mabilis na tinahak ni Chris ang bawat posibleng hinaharap at pinili ang tanging resulta kung saan makakaligtas si Liz. Tinanong niya si Kali kung gaano kahusay ang kanyang pagpuntirya. Sumugod si Chris at nagpaputok si Smith, ngunit inaasahan ni Chris ang bawat putok at umiwas hanggang sa mawalan ng laman ang baril ni Smith. Kinuha ni Smith ang detonator, ngunit pinaputok ito ni Kali mula sa kanyang kamay, pagkatapos ay agad na nagpaputok muli, na ikinamatay niya. Nailigtas si Liz at natanggal ang bomba, ngunit sinabi sa kanya ni Kali na malayo pa ito matapos, dahil nawawala pa rin ang nuclear device, at na-activate na ito sa kung saan. Dinala si Chris sa isang seismograph, na nilayong makatulong sa pagtukoy ng lokasyon ng pagsabog. Habang nakatitig siya rito at tumitingin sa hinaharap, nagbago ang kanyang ekspresyon. Bigla niyang napagtanto na si Liz ay isang pang-abala lamang. Habang nakatuon ang lahat sa pagliligtas sa kanya, ang bomba ay nakatakdang sumabog sa ibang lugar. Ang shockwave ay humahampas sa lungsod, binura ang lahat at pinatay ang milyon-milyon. Pagkatapos, bumalik ang oras. Nabunyag na ang lahat ng nakita natin ay isa lamang pangitain sa hinaharap. Si Chris ay nakahiga pa rin sa kama kasama si Liz sa motel. Napagtanto kung ano ang dapat gawin upang maiwasan ang hinaharap na iyon, gumawa si Chris ng isang desisyon. Tinawagan niya mismo si Kali at sinabing tutulungan silang mahanap ang kagamitang nuclear, ngunit sa isang kondisyon. Dapat ay tuluyang hindi makilahok si Liz dito. Sumang-ayon si Kali at sinabing papunta na siya, sinabi ni Chris kay Liz na kailangan na niyang umalis. Tinanong siya kung magkikita pa ba sila, nangako si Chris na gagawin niya na kahit na tumagal ng 1 linggo o 1 buwan, at hiniling sa kanya na hintayin siya. Sumang-ayon si Liz at nagbahagi sila ng huling halik. Ilang sandali pa, naghihintay si Chris sa labas nang dumating si Kali. Tinanong siya kung handa na ba siya, tumango si Chris at sumakay sa kotse, at sabay silang umalis.